Ito po yung bahay namin dati. Pasok po kayo. Ito naman po yung papa ko, si Papa Rico, tsaka po si Mama. Ito po yung mga kapatid ko. Yung isa po nasa bahay. Masakit daw po yung ngipin. Simula po nung nawala po kami dito, para pong hindi na po gumanda yung ganda-ganda po yung buhay namin. Maraming pagsubok na ang dumating sa mag-anak. Isa na rito ay ang pagtira nila noon sa dating koral ng baboy. Ngayon po, yun nga lang po kasi inaabot po siya ng baha pagka may bagyo, pagka malakas po yung ulan. Tapos, siyempre, ngayon po, lumipat po kami ngayon eh. Kasi manganganak po ako, nakakatakot naman dito po mag-ano. Pero kailangang maghigpit ng sinturon ang mag-anak para mapanatili ang bubong sa mga ulo nila. Kaya ang kinikita ni Mang Rico sa kung ano-anong trabaho, nasisimot at napupunta lamang sa renta. Trabaho ko kasi ano lang, diskarte lang. Kasi yung baba lang kasi pinag-aralan ko eh. Kaya hindi kayang kumuha ng medyo malaking sahod. Yun pong minsan po, dumating sa punto na nanghihiram kami ng bigas sa kapitbahay. Kasi wala po talaga. Mas mahirap pa po sa langgam. Wala po minsan, wala din po kami makain minsan. Pag walang pagkain sa bahay, si Papa po naghahanap ng pagkain. Ang lagi nilang sinasabi, Mama, kailan tayo magkaroon ng magandang bahay? Lang po, hindi ko kaya ibigay. Minsan, naawa ako, kaya lang po wala naman ako magagawa. Kasi nasa bahay lang naman po ako nag-aalaga sa kanila. Gusto ko man pong tumulong, wala rin po ako magagawa. Minsan, kumakapit na lang sila sa pangarap na balang araw, makakatikim sila ng ginhawa. Mas lalo pa pong gumanda yung buhay namin. Gusto ko rin nga po palipat sila Mama sa magandang bahay. Dahil naawa po ako sa kanila. Noon po yung bahay po namin yan, binabaha po kami dyan. Pag naulan po na, tumataas po yung ilog po. Binabaha po kami dito, mga hanggang dyan po sa guhit na yan. Kaya po minsan po napapalipat po kami sa kapitbahay. Doon na lang po muna kami nakikitira. Tapos po, pag wala na pong bagyo, bumabalik na po kami, nililinis na lang po namin. Ngunit kahit nasanay na sila sa buhay dukha, maswerte pa rin sila at nakakapasok pa sa eskwela sina Jerica. Pero ang isa sa kanyang kapatid, hindi pa raw nag-aaral. Kinakailangan kasi na ipasok pa siya sa special education program. Si Jericho ay may Down syndrome at hirap ang pamilya na ibigay ang kanyang espesyal na pangangailangan. Gusto ko po mabigyan sila ng magandang buhay, mapagtapos ko po ng pag-aaral mga kapatid ko. Mag-aaral po ako ng mabuti at mas lalo ko pa pong gagalingan sa pagganda para po makuha ko lahat ng gusto ko. Sa pagkanta, nakikita ni Jerica ang maaring maging susi sa kanilang mga pangarap. Kaya naman, hindi tumatanggi si Jerica sa tuwing may mag-aalok sa kanyang umawit sa kahit anong okasyon. Yung mga ibang tao po natutuwa sa kanya, binibigyan po siya ng mga pambaon, gano'n. Kasi po, minsan po kasi pag mayroong birthday, nagugulat na lang po kasi sa kanya, bigla siya nagkakapere. Kahit hindi niya po kilala yung mga tao, nadaan po siya sa may mga birthday, sabi niya makikanta daw po. Yun, pag kumanta po siya, pag uwi niya, may pera na siyang dala. Kaya nagugulat nga po kami, kala namin nagnanakaw siya, sabi hindi daw, nakikanta lang daw siya sa may birthday. Ganun. Kaliwat kanan din ang pagsali ni Jerica sa mga singing contest. Malaking tulong sa kanyang pamilya kung manalo at kung may maiuwing premyo. Hindi ko na alam kung anong mga panalangin ang hilingin. Hawakan mo ang
yung napanalunan ko ng singing contest noong July 24, 2010. Ako po yung nagwagi ng champion. Ito naman po yung mga kasamahan ko no, sa God's Little Sparrows. Ito po yung mga naipundar ko po sa sa pagkanta ko. Tapos po, ito naman po yung mga CD ko. Yan po. Bigay po ito sa akin nung taga-munisipyo. Kung mag-champion sa Patimpalak, dahil din daw ito sa kanyang sikreto, ang gamitin ang pyesa ng kanyang idolo, ang bandang Aegis. Hindi ko na kailangan umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ay naglaho na. Paborito ko po ang Aegis dahil po magaling po sila kumanta. Tataas din po yung boses nila. Dahil unti-unting nakikilala si Jerica sa kanilang lugar, naimbitahan siyang sumali sa isang grupo ng mga batang mga awit na kung tawagin ay God's Little Sparrows. Hangad nila ang maikalat ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kanta at short film. At sa isang iglap, isa si Jerica sa featured artist sa inilabas na album ng kanilang grupo. Musika ang nagsisilbing instrumento ni Jerica para masungkit ang mga pangarap niya para sa pamilya. Marami na rin ang gaya niyang nagmula sa hirap at sinubok ng maraming hamon pero ngayon ay namamayagpag na ang karera. At inspirasyon ito ng bata na sana'y mahawig ang kapalaran niya sa kanila. Sana galingan po niya. Sana hindi siya magbago. At sana pagdating ng araw, hindi lumaki yung ulo niya. Na hindi siya gumaya sa ibang mga na ang magulang hindi nakilala. Yun lang po. Jerica, galingan mo pa sa pagkanta mo para malayo ang iyong marating. Pagmubayaan ng talent mo kasi diyan lang siguro gaganda ang buhay mo. Yan po, pag-iigihan ko pa po yung pagkanta ko. Tapos po, pag magtatapos po ng pag-aaral para po makahantay sa hirap.